Kabanata 20, ang Sabath. Ang Sabath ay pinabanal sa paglikha. Bilang inorden para sa tao, nagmula ito nang, ang mga bituin sa umaga ay umawit ng magkakasama, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw sa kagalakan. Job Kapitulo 38 versikulo 7. Kapayapaan ang sumasalamin sa buong mundo, sapagkat ang lupa ay kayon ng langit. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, at, narito, ito ay napakabuti, at siya ay nagpahinga sa kagalakan ng kanyang natapos na gawain. Genesis Kapitulo 1 versikulo 31. Dahil nagpahinga siya sa Sabath, pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw, at pinabanal ito, ibinukod ito sa isang banal na paggamit. Ibinigay niya ito kay Adan bilang araw ng pahinga. Ito ay isang alaala ng gawain ng paglikha, at sa gayon ay isang tanda ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang pag-ibig. Sinasabi ng kasulatan, ginawa niyang alalahanin ang kanyang mga kamangha-manghang gawa. Ang mga bagay na ginawa, ipahayag, ang di nakikitang mga bagay niya mula ng likhain ng mundo, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Genesis Kapitulo 2 versikulo 3, Awit Kapitulo 111 versikulo 4, Roma Kapitulo 1 versikulo 20, RV. Ang lahat ng bagay ay nilikha ng anak ng Diyos. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya, at kung wala siya ay walang anumang bagay na ginawa. Juan Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 3. At dahil ang Sabath ay isang alaala ng gawain ng paglikha, ito ay isang tanda ng pag-ibig at kapangyarihan ni Kristo. Tinatawag ng Sabath ang ating mga iniisip sa kalikasan, at dinadala tayo sa pakikipag-isa sa lumikha. Sa awit ng ibon, buntong hininga ng mga puno, at musika ng dagat, maaari pa rin nating marinig ang kanyang tinig na nakipag-usap kay Adan sa Eden sa malamig na araw. At habang minamasdan natin ang kanyang kapangyarihan sa kalikasan ay nakatagpo tayo ng kaliwan, sapagkat ang salita na lumikha ng lahat ng bagay ay siyang nagsasalita ng buhay sa kaluluwa. Siya, na nag-utos sa liwanag na sumikat mula sa kadiliman, ay nagningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 6. Ito ang pag-iisip na gumising sa kanta, pinasaya mo ako, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong gawa, ako ay magtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay. O Panginoon, kay dakila ang iyong mga gawa, at ang iyong mga iniisip ay napakalalim. Awit Kapitulo 92 versikulo 4, 5. At ang banal na espiritu sa pamamagitan ni Propeta Isayas ay nagpahayag, kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong anyo ang inyong ihahambing sa Kanya? Hindi mo ba alam? Hindi mo ba narinig? Hindi ba nasabi sa iyo mula pa noong una? Hindi ba ninyo naunawaan mula pa sa pagkakatatag ng lupa? Siya ang nauupo sa bilog ng lupa, at ang mga nananahan doon ay parang mga balang, na nag-uunat ng langit na parang tabing, at naglaladlad ng mga yaon na parang toldang tatahanan. Kanino nga ninyo ako itutulad, o ako'y magiging kapantay? Sabi ng banal, itaas ang inyong mga mata sa itaas, at masdan kung sino ang lumikha ng mga bagay na ito, na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang, kanyang tinatawag silang lahat sa mga pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, sapagkat siya'y malakas sa kapangyarihan, walang nabigo. Bakit mo sinasabi, O Jacob, at nagsasalita, O Israel, ang aking daan ay nalihim sa Panginoon, at ang aking kahatulan ay lumipas na sa aking Diyos? Hindi mo ba alam, hindi mo ba narinig, na ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang lumikha ng mga wakas ng lupa, ay hindi nanghihina, ni napapagod? Siya ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mahina, at sa mga walang lakas ay dinaragdagan niya ang lakas. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasan kita, oo, tutulungan kita, oo, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katwiran. Tumingin kayo sa akin, at kayo'y manggaligtas, lahat ng mga wakas ng lupa, sapagkat ako ay Diyos, at wala ng iba. Ito ang mensaheng nakasulat sa kalikasan, na ang Sabath ay itinalaga upang panatilihin sa alaala. Nang utusan ng Panginoon ang Israel na pabonilan ang kanyang mga Sabath, sinabi niya, ang mga ito ay magiging isang tanda sa akin at sa inyo, upang inyong makilala na ako si Jehovah na inyong Diyos.
Isayas Kapitulo 40 versikulo 18 hanggang 29, 41:10, 45:22, Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 20, R. V. Ang Sabbath ay nakapaloob sa batas na ibinigay mula sa Sinai, ngunit hindi ito unang ginawang kilala bilang araw ng pahinga. Ang mga tao ng Israel ay may kaalaman tungkol dito bago sila dumating sa Sinai. Sa daan patungo doon ay iningatan ang Sabbath. Nang lapastanganan ito ng ilan, sinaway sila ng Panginoon, na sinasabi, hanggang kailan ba kayo tumanggi na sundin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Exodo Kapitulo 16 versikulo 28. Ang Sabbath ay hindi para sa Israel lamang, kundi para sa mundo. Ito ay ipinaalam sa tao sa Eden, at, tulad ng ibang mga tuntunin ng Dekalogo, ito ay may hindi nasesayra na obligasyon. Tungkol sa batas na iyon kung saan bahagi ang ikaapat na utos, ipinahayag ni Kristo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan. Hanggat nananatili ang langit at lupa, magpapatuloy ang Sabbath bilang tanda ng kapangyarihan ng lumikha. At kapag ang Eden ay muling mamulaklak sa lupa, ang banal na araw ng kapahingahan ng Diyos ay pararangalan ng lahat sa ilalim ng araw. Mula sa isang Sabbath hanggang sa isa pa, ang mga naninirahan sa niluwalating bagong lupa ay aahon, upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Mateo Kapitulo 5 versikulo 18, Isayas Kapitulo 66 versikulo 23. Walang ibang institusyon na ipinagkatiwala sa mga Hudyo ang lubos na nagtutukoy sa kanila ng pagkakaiba sa mga nakapaligid na bansa gaya ng ginawa ng Sabbath. Idinisenyo ng Diyos na ang pagtalima nito ay magtalaga sa kanila bilang kanyang mga mananamba. Ito ay upang maging tanda ng kanilang paghihiwalay sa idolatria, at ang kanilang kaugnayan sa tunay na Diyos. Ngunit upang mapanatiling banal ang Sabbath, ang mga tao ay kailangang maging banal. Sa pamamagitan ng pananampalataya dapat silang maging kabahagi ng katwiran ni Kristo. Nang ang utos ay ibinigay sa Israel, alalahanin ang araw ng Sabbath, upang ipangilan ito, sinabi rin ng Panginoon sa kanila, kayo ay magiging mga banal na tao sa akin. Exodo Kapitulo 20 versikulo 8, 22-31. Sa gayon lamang makikilala ng Sabbath ang Israel bilang mga mananamba ng Diyos. Habang ang mga Hudyo ay lumayo sa Diyos, at nabigong gawing kanilang sarili ang katwiran ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ang Sabbath ay nawala ang kahalagahan nito sa kanila. Si Satanas ay naghahangad na itaas ang kanyang sarili at ilayo ang mga tao kay Kristo, at siya ay gumawa upang sirain ang Sabbath, sapagkat ito ang tanda ng kapangyarihan ni Kristo. Natupad ng mga pinunong Hudyo ang kalooban ni Satanas sa pamamagitan ng palibutan ng araw ng kapahingahan ng Diyos na may mabibigat na kahilingan. Sa mga kaarawan ni Kristo ang Sabbath ay naging napakalihis na ang pangingili nito ay sumasalamin sa katangian ng makasarili at di makatwirang mga tao kaysa sa katangian ng mapagmahal na Ama sa langit. Ang mga rabay ay halos kumakatawan sa Diyos bilang nagbibigay ng mga batas na imposibleng sundin ng mga tao. Pinamunuan nila ang mga tao na tingnan ang Diyos bilang isang malupit, at isipin na ang pangingili ng Sabbath, ayon sa kanyang hinihiling, ay ginagawang matigas ang puso at malupit ng mga tao. Ito ay gawain ni Kristo na alisin ang mga maling akala. Bagamat ang mga rabay ay sumunod sa kanya ng walang awa na puot, hindi man lang siya nagpakita na umayon sa kanilang mga kinakailangan, ngunit dumiretso pasulong, nangilin ang Sabbath ayon sa batas ng Diyos. Sa isang araw ng Sabbath, sa pagbabalik ng tagapagligtas at ng kanyang mga disipulo mula sa lugar ng pagsamba, dumaan sila sa isang bukid ng hinog na butil. Ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang gawain hanggang sa huli na oras, at habang dumadaan sa mga bukirin, ang mga disipulo ay nagsimulang mamulot ng mga uhay ng butil, at kumain ng mga butil pagkatapos na kuskusin ang mga ito sa kanilang mga kamay. Sa anumang ibang araw ang pagkilos na ito ay hindi nasasabik ng komento, dahil ang isang dumaan sa isang bukirin ng butil, isang taniman, o isang ubasan, ay may kalayaang magtipon ng nais niyang kainin. Tingnan ang Deuteronomio Kapitulo 23 versikulo 24-25. Ngunit ang paggawa nito sa Sabbath ay itinuturing na isang gawa ng paglapastangan. Hindi lamang ang pagtitipon ng butil ay isang uri ng pag-aani, ngunit ang pagkuskus nito sa mga kamay ay isang uri ng pag-iik. Kaya, sa opinyon ng mga rabay, nagkaroon ng dobleng pagkakasala.
Ang mga especially iya ay agad na nagreklamo kay Jesus, na nagsasabi, narito, ginagawa ng iyong mga alagad ang hindi matuwid na gawin sa araw ng Sabat. Nang akusahan ng paglabag sa Sabat sa Bethesda, ipinagtanggol ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanyang pagiging anak sa Diyos, at ipinahayag na siya ay gumawa ng pagkakasundo sa Ama. Ngayong ang mga disipulo ay sinalakay, binanggit niya ang kanyang mga nag-aakusa sa mga halimbawa mula sa lumang tipan, mga gawaing ginawa sa Sabat ng mga naglilingkod sa Diyos. Ipinagmamalaki ng mga gurong Hudyo ang kanilang sarili sa kanilang kaalaman sa kasulatan, at sa sagot ng tagapagligtas ay may ipinahiwatig na pagsaway sa kanilang kamangmangan sa mga sagradong kasulatan. Hindi ba ninyo nabasa ang ganito, sabi niya, kung ano ang ginawa ni David, nang siya ay magutom, at ang mga kasama niya, kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos, at kumuha at kumain ng tinapay na handog, na hindi matuwid na kainin kundi sa mga saserdote lamang. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao, at hindi ang tao para sa Sabat. Hindi ba ninyo nabasa sa kautusan, kung paanong sa mga araw ng Sabat ay nilalapastangan ng mga saserdote sa templo ang Sabat, at walang kapintasan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, na sa dakong ito ay may isang mas dakila kaysa sa templo. Ang anak ng tao ay Panginoon din ng Sabat. Lucas Kapitulo 6 versikulo 3, 4, Marcos Kapitulo 2 versikulo 27, 28, Mateo Kapitulo 12 versikulo 5, 6. Kung tama para kay David na busyugan ang kanyang gutom sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay na itinalaga para sa isang banal na paggamit, kung gayon ay tama para sa mga alagad na tustusan ang kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng pagpupulot ng butil sa mga sagradong oras ng Sabat. Muli, ang mga saserdote sa templo ay gumawa ng mas malaking gawain sa Sabat kaysa sa ibang mga araw. Ang parehong paggawa sa sekular na negosyo ay magiging makasalanan, ngunit ang gawain ng mga saserdote ay nasa paglilingkod sa Diyos. Isinasagawa nila ang mga ritual na iyon na nagtuturo sa tumutubos na kapangyarihan ni Kristo, at ang kanilang paggawa ay naaayon sa layunin ng Sabat. Ngunit ngayon si Kristo mismo ay dumating na. Ang mga disipulo, sa paggawa ng gawain ni Kristo, ay nakikibahagi sa paglilingkod sa Diyos, at ang kailangan para sa pagsasakatuparan ng gawaing ito ay tamang gawin sa araw ng Sabat. Ituturo ni Kristo sa kanyang mga disipulo at kanyang mga kaaway na ang paglilingkod sa Diyos ay una sa lahat. Ang layunin ng gawain ng Diyos sa mundong ito ay ang pagtubo sa tao, kaya nga ang kailangang gawin sa Sabat sa pagsasakatuparan ng gawaing ito ay naaayon sa batas ng Sabat. Pagkatapos ay kinoronahan ni Jesus ang kanyang argumento sa pamamagitan ng pagdeklara sa kanyang sarili bilang, Panginoon ng Sabat, isa sa lahat ng tanong at higit sa lahat ng batas. Ang walang katapusang hukom na ito ay nagpapawalang sala sa mga alagad ng sisihin, na umaapela sa mismong mga batas na inaakusahan sila ng paglabag. Hindi pinalampas ni Jesus ang bagay na ito nang hindi nagbigay ng pagsaway sa kanyang mga kaaway. Ipinahayag niya na sa kanilang pagkabulag ay nagkamali sila sa layunin ng Sabat. Sinabi niya, kung nalalaman ninyo ang kahulugan nito, habag ang ibig ko, at hindi hain, hindi sana ninyo hinatulan ang walang kasalanan. Mateo Kapitulo 12 versikulo 7. Ang kanilang maraming walang pusong mga ritual ay hindi makapagbibigay ng kakulangan ng tapat na integridad at magiliw na pag-ibig na magiging katangian ng tunay na mananamba ng Diyos. Muling inulit ni Kristo ang katotohanan na ang mga sakripisyo sa kanilang sarili ay walang halaga. Sila ay isang paraan, at hindi isang wakas. Ang kanilang layunin ay ituro ang mga tao sa tagapagligtas, at sa gayon ay dalhin sila sa pagkakasundo sa Diyos. Ang paglilingkod ng pag-ibig ang pinahahalagahan ng Diyos. Kapag ito ay kulang, ang simpleng pag-ikot ng seremonya ay isang pagkakasala sa Kanya. Kaya sa Sabat, ito ay dinisenyo upang dalhin ang mga tao sa pakikipag-isa sa Diyos, ngunit nang ang isip ay nasisipsip ng nakakapagod na mga seremonya, ang layunin ng Sabat ay nahadlangan. Ang tanging panlabas na pagsunod nito ay isang pangungutya. Sa isa pang Sabat, nang pumasok si Jesus sa isang sinagoga, nakita niya doon ang isang lalaking tuyo ang kamay. Pinagmamasdan siya ng mga pariso, sabik na makita kung ano ang kanyang gagawin. Alam ng tagapagligtas na sa pagpapagaling sa Sabat ay ituturing siya bilang isang lumalabag, ngunit hindi siya nagatubili na wasakin ang pader ng tradisyonal na mga kinakailangan na hamarang sa Sabat.
Inutusan ni Jesus ang naghihirap na lalaki na tumayo, at pagkatapos ay nagtanong, naaayon ba sa batas ang paggawa ng mabuti sa mga araw ng Sabath, o ang paggawa ng masama? Ang magligtas ng buhay, o ang pumatay? Ito ay isang kasabihan sa mga Hudyo na ang kabiguan sa paggawa ng mabuti, kapag ang isang tao ay may pagkakataon, ay ang paggawa ng masama, ang pagpapabil sa pagliligtas ng buhay ay pagpatay. Kaya nakilala ni Jesus ang mga rabay sa kanilang sariling lupain. Ngunit tumahimik sila, at nang tumingin siya sa kanila sa palibot-libot na may galit, na nagdadalamati dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." At kanyang iniunat, at ang kanyang kamay ay gumaling na gaya ng isa. Marcos Kapitulo 3 versikulo 4-5. Kapag tinanong, naaayon ba sa batas ang magpagaling sa mga araw ng Sabat? Sumagot si Jesus, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang tupa, at kung mahulog ito sa hukay sa araw ng Sabat, hindi ba niya ito aabutan, at iaahon? Gaano nga ba ang isang tao kaysa sa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa mga araw ng Sabat. Mateo Kapitulo 12 versikulo 10-12. Ang mga especially iya ay hindi nang ahas na sumagot kay Kristo sa harapan ng karamihan, dahil sa takot na sila ay masangkot sa kahirapan. Alam nila na siya ay nagsabi ng katotohanan. Sa halip na labagin ang kanilang mga tradisyon, iiwan nila ang isang tao upang magdusa, habang papaginhawahin nila ang isang malupit dahil sa pagkawala ng may-ari kung ito ay napabayan. Sa gayon ang higit na pag-aalaga ay ipinakita para sa isang pipi na hayop kaysa sa tao, na ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Inilalarawan nito ang paggawa ng lahat ng huwad na relihiyon. Nagmula ang mga ito sa pagnanais ng tao na itaas ang kanyang sarili sa itaas ng Diyos, ngunit nagreresulta ito sa pagpapababa ng tao sa ilalim ng brutal. Ang bawat relihiyon na nakikipagdigma sa soberanya ng Diyos ay dinadaya sa tao ang kaluwalhatian na sa kanya noong nilikha, at ibabalik sa kanya kay Kristo. Ang bawat huwad na relihiyon ay nagtuturo sa mga tagasunod nito na maging pabaya sa mga pangangailangan, pagdurusa, at karapatan ng tao. Ang Ebanghelyo ay naglalagay ng mataas na halaga sa sangkatauhan bilang pagbili ng dugo ni Kristo, at ito ay nagtuturo ng isang magiliw na paggalang sa mga pangangailangan at paghihirap ng tao. Sabi ng Panginoon, gagawin kong higit na mahalaga ang isang tao kaysa sa dalisay na ginto, kahit na isang tao kaysa sa gintong kalang ng Ophir. Isayas Kapitulo 13 versikulo 12. Nang bumaling si Jesus sa mga pariso sa tanong kung matuwid sa araw ng Sabat na gumawa ng mabuti o gumawa ng masama, magligtas ng buhay o pumatay, hinarap niya sila sa kanilang sariling masasamang layunin. Hinahabol nila ang kanyang buhay na may mapait na puot, habang siya ay naging-iligtas ng buhay at nagdadala ng kaligayahan sa karamihan. Mas mabuti bang pumatay sa araw ng Sabat, gaya ng kanilang pinaplanong gawin, kaysa pagalingin ang mga nagdadalamati, gaya ng kanyang ginawa? Mas matuwid bang magkaroon ng pagpatay sa puso sa banal na araw ng Diyos kaysa sa pag-ibig sa lahat ng tao, na nakikita sa mga gawa ng awa? Sa pagpapagaling ng tuyot na kamay, hinatulan ni Jesus ang kaugalian ng mga Hudyo, at iniwan ang ikaapat na utos na nakatayo gaya ng ibinigay ng Diyos. Naaayon sa batas na gumawa ng mabuti sa mga araw ng Sabat, ipinahayag niya. Sa pamamagitan ng pagwawali sa walang kabuluhang mga paghihigpit ng mga Hudyo, pinarangalan ni Kristo ang Sabat, habang ang mga nagrereklamo sa kanya ay nilapastangan ang banal na araw ng Diyos. Ang mga naniniwala na inalis ni Kristo ang batas ay nagtuturo na nilabag niya ang Sabat at binigyang katwiran ang kanyang mga disipulo sa paggawa nito. Kaya't sila ay talagang kumukuha ng parehong batayan gaya ng ginawa ng mga nag-uumpugang mga Hudyo. Dito nila sinasalungat ang patuto mismo ni Kristo, na nagpahayag, inatupad ko ang mga utos ng aking Ama, at nanatili sa kanyang pag-ibig. Juan Kapitulo 15 versikulo 10. Ni ang tagapagligtas o ang kanyang mga tagasunod ay hindi lumabag sa batas ng Sabat. Si Kristo ay isang buhay na kinatawan ng kautusan. Walang nakitang paglabag sa mga banal na tuntunin nito sa kanyang buhay. Sa pagtingin sa isang bansa ng mga saksi na naghahanap ng pagkakataon para hatulan siya, maaari niyang sabihin ng walang kalaban-laban, sino sa inyo ang humahatol sa akin ng kasalanan? Juan Kapitulo 8 versikulo 46, RV. Ang tagapagligtas ay hindi naparito upang isantabi ang sinabi ng mga patriarka at mga propeta,
sapagkat siya mismo ay nagsalita sa pamamagitan ng mga kinatawan ng mga lalaking ito. Ang lahat ng katotohanan ng salita ng Diyos ay nagmula sa Kanya. Ngunit ang mga mahalagang hiyas na ito ay inilagay sa mga huwad na setting. Ang kanilang mahalagang liwanag ay ginawa upang maglingkod sa kamalian. Nais ng Diyos na alisin sila sa kanilang mga kalagayan ng kamalian at mapalitan sa balangkas ng katotohanan. Ang gawaing ito ay magagawa lamang ng isang banal na kamay. Sa pamamagitan ng kaugnayan nito sa kamalian, ang katotohanan ay nagsisilbi sa layunin ng kaaway ng Diyos at ng tao. Naparito si Kristo upang ilagay ito kung saan luluwalhatiin nito ang Diyos, at gagawin ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ang Sabath ay ginawa para sa tao, at hindi ang tao para sa Sabath, sabi ni Hesus. Ang mga institusyong itinatag ng Diyos ay para sa kapakanan ng sangkatauhan. Lahat ng bagay ay para sa iyong kapakanan. Maging si Pablo, o si Apolos, o si Cephas, o ang sanlibutan, o ang buhay, o ang kamatayan, o ang mga bagay sa kasalukuyan, o ang mga bagay na darating. Lahat ay sa iyo, at kayo ay kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 15, Unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 22-23. Ang batas ng 10 utos, kung saan ang Sabath ay bahagi, ibinigay ng Diyos sa kanyang mga tao bilang isang pagpapala. Inutusan tayo ng Panginoon, sabi ni Moises, na gawin ang lahat ng mga tuntuning ito, na matakot sa Panginoon nating Diyos, para sa ating ikabubuti magpakailanman, upang ingatan niya tayong buhay. Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 24. At sa pamamagitan ng salmista ang mensahe ay ibinigay sa Israel, paglingkuran ninyo ang Panginoon na may kagalakan, lumapit kayo sa harapan ng kanyang harapan na may pag-awit. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos, siya ang lumikha sa atin, at hindi tayo mismo, tayo ay kanyang bayan, at mga tupa ng kanyang pastulan. Pumasok sa kanyang mga pintuang daan na may pasasalamat, at sa kanyang mga looban na may papuri. Awit Kapitulo 100 versikulo 2-4. At sa lahat ng nag-iingat sa Sabath mula sa pagdumi nito, ang sabi ng Panginoon, maging sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok, at pasayahin ko sila sa aking bahay na dalanginan. Isayas Kapitulo 56 versikulo 6-7. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din ng Sabath. Ang mga salitang ito ay puno ng pagtuturo at kaliwan. Dahil ang Sabath ay ginawa para sa tao, ito ay araw ng Panginoon. Ito ay kay Kristo, sapagkat lahat ng bagay ay ginawa niya, at kung wala siya ay walang anumang bagay na ginawa. Juan Kapitulo 1 versikulo 3. Dahil ginawa niya ang lahat ng bagay, ginawa niya ang Sabath. Sa pamamagitan niya ito ay ibinukod bilang isang alaala ng gawain ng paglikha. Itinuturo nito sa kanya bilang parehong tagapaglikha at tagapagbanaw. Ipinapahayag nito na siya na lumikha ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa, at kung saan ang lahat ng bagay ay nagkakaisa, ay ang pinuno ng simbahan, at na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay nakipagkasundo tayo sa Diyos. Sapagkat, sa pagsasalita tungkol sa Israel, sinabi niya, ibinigay ko sa kanila ang aking mga Sabath, upang maging isang tanda sa pagitan ko at nila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila, gawin silang banal. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12. Kung gayon ang Sabath ay tanda ng kapangyarihan ni Kristo na gawing banal tayo. At ito ay ibinibigay sa lahat ng pinapidyang banal ni Kristo. Bilang tanda ng kanyang nagpapabanal na kapangyarihan, ang Sabath ay ibinibigay sa lahat na sa pamamagitan ni Kristo ay naging bahagi ng Israel ng Diyos. At sinabi ng Panginoon, kung iyong ihihiwalay ang iyong paa sa Sabath, sa paggawa ng iyong kasiyahan sa aking banal na araw, at tawagin ang Sabath na isang kaluguran, ang banal ng Panginoon, marangal, kung magkagayoy ikalulugod mo ang iyong sarili sa Panginoon. Isayas Kapitulo 58 versikulo 13-14. Sa lahat ng tumatanggap ng Sabath bilang tanda ng malikhain at tumutubos na kapangyarihan ni Kristo, ito ay magiging isang kaluguran. Nang makita si Kristo dito, sila ay nalulugod sa kanilang sarili sa Kanya. Itinuturo sila ng Sabath sa mga gawan ng paglikha bilang isang katibayan ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan sa pagtubos. Bagamat naaalala nito ang nawawalang kapayapaan ng Eden, ito ay nagsasabi ng kapayapaang naibalik sa pamamagitan ng tagapagligtas.
At ang bawat bagay sa kalikasan ay inuulit ang kanyang paanyaya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Mateo Kapitulo 11 versikulo 28. Dito nagtatapos ang Kabanata 29. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.